Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Irvin Carclado ng Grade 10 Nara. Narito po ako para talakayin sa inyo ang nilalaman ng Kabanata Siyam sa El Turismo na pinamagatang si Pilato. Sa ibang libro po, ito po ay pinamagatang ang mga Pilato. Pero this time, ako po ang masusunod. So, ang mga tauhan ay si Kabesang Tales, si Tandang Selo, si Hermana Pensyang at ang mga taong nag-uusap-usap or nagchismisan. So, ang mga tao ay may kaugaliang hindi maganda. Isa na rito ang panghusga at pagbabalita ng walang pruweba. Pag hindi maganda ang iyong pinakita, huhusgahan ka. Pag maganda naman, ay chichismis ka. Isa sa mga kaugalian ng mga Pilipino ang pagkukwento sa mga pangyayaring hindi inaalam ang katotohanan. Sa kabanatang ito, iikot ito sa pagkawala ni Tandang Selo na nagkaroon ng iba't ibang kwento sa kanyang pagkawala. At may iba't ibang tao ang nadadamay. Naipamalita sa buong bayan ang sinapit ni Tandang Selo. Walang sinumang pwedeng sisihin at walang sinumang sinurot ng konsensya. Pinagdudahan ang mga alpores at ang tenyente ng Guardia Sibil. Dinakipap sinamsam ang lahat ng sandata at tinugis ang mga tulisan. Ayon sa alpares, inutusan lamang siya at hindi niya raw kasalanan kung hindi niya mahanap si Kabesang Tales. Hiniisip naman nila kung yung bagong asenderong nag-aalaga sa lupa ni Kabesang Tales ba ang may kasalanan. Bagkus, may sinabi itong kung makatingin daw si Kabesang Tales ay hinahanap nito ang pinakamagandang parte upang patamaan niya ng bala. Nung namalagi raw si Kabesang Tales sa bahay, hindi sana siya malalakip ng tulisan. Iniisip naman dito na si Hermana Pensyang ang may sala. Sabi ni Hermana Pensyang, dapat daw tinuruan ni Tandang Selo si Uri na magdasal. Nang makalabas si Kabesang Tales, ay agad itong pumunta sa kanyang lupain. Ngunit ang pag-alaman niyang hindi na sa kanya ang lupain. So kung ating susumain at papaikliin, naging usap-usapan ang nangyari kay Tandang Selo at ang karamihan ay walang pakialam. Pinag-ichismisan nila ang mga nangyari at maaaring nangyari kung hindi lamang umalis ng bahay si Kabesang Tales. Pinagbintangan naman ni Hermana Pensyang ang bagong amo ni Huli. Naparusa raw ito dahil sa kakulangan ng pagdarasal at hindi pagtutulong nito kay Huli ng maayos. Sinabi rin niyang si Basilio ay isang demonyong nagbabalat kayong demonyo. So, si Kabesang Tales ay nakauwi na rin. Ngunit nang nakita ang kalagayan ng tahanan, ay naupo na lamang sa isang sulok ng walang kibo. So, isa sa mga kaugalang Pilipino ay ang pagchichismis ukol sa mga nangyayari nang hindi inaalam ang katotohanan. Paniniwala sa kaparusahan dala ng hindi pagdarasal. At isa sa mga sakit ng lipunan ay ang kakulangan sa awa at pagtulong sa mga may hirap. Paghahatol sa tao, pagkaparusa, at matapos ay aasal na parang wala siyang kasalanan. So ito po ang nilalaman ng Kabanata Siyam na may bilang 1 hanggang 4. So ang karutong po na 5 hanggang 9 or hanggang 10 ay tatalakayin ni Ronel Boses. Maraming salamat po.